Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang membership ko, YouTube membership, baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang ang join button para makita ang in-offer kong exclusive perks like live streaming kung saan pwede kayong magtanong at mga post na hindi ko usual ginagawa. So doon madalas ako magpo-post ng mga kung ano-ano. So again, kung trip nyo join na. Ano masabi? Anyways, simula na tayo. Ito bida natin. So bida natin, babae. Kaya lang pag ganito, hindi yung zodiac sign yung bida, ibang tao to. Malapit sa inyo, babaeng malapit sa inyo o kakilala nyo yung tatamaan ng reading na to. Okay, mamaya maglalagay naman ako ng clue para makilala nyo. Pero hindi to tatama sa inyo dun sa kakilala nyo, na yun nga, mababalitaan nyo na lang na ganito pala yung nangyayari sa buhay niya. Ano meron? May floating card tayo, Hanged Man yan. Ito 4 of Pentacles, 7 of Fire, ay 7 of Wands. So may Hanged Man tayo, clear natin ano yan. Hanged Man, 9 of Cups, the World, 6 of Pentacles. Hanged Man, well, may wini-wish siya dito. Like accomplishment. Parang may kinalaman sa career opportunities. So pag career opportunities, dyan na yung good salary, promotion, new job, basta career. Kaya lang kasi nakita nyo, Hanged Man yung na-clarify natin. So more like nagko-contemplate siya tungkol dito sa mga to, or may problema, mamumuha na siyang trial. So again, for some reason hindi niya ma-achieve itong mga binanggit ko. Or siguro nagpo-procrastinate siya, kaya ganon. Walang nangyayari sa panahon ngayon o sa period na to. Wala pang improvement kasi lagi siya nag-iisip, puro isip, walang gawa. Or more like siguro nade-depress siya. Kasi magiging na yan, Neptune yung Hanged Man. Anyways, ano tong 4 of Pentacles? Ayan, hulog na to. Sa 4 Pentacles,
Ten of Swords, oh. Ace of Wands, Nine of Wands. Ano ulit? 4 Pentacles. Ano kaya to? 4 Pentacles. Kasi ano ang dating gusto niya mag-save ng money. Ang problema, walang work. Maraming pwedeng case, walang work, walang ibang source of income, or hindi makapag-save for some reason. Kasi nga nasusunog dito sa Ace of Wands. Napupunta lahat ng savings, naubos, di ba? Sa luho, desire. Kaya yun, wala siya ibang choice kundi maging resilient dito sa Nine of Wands natin, maging flexible sa pag-earn ng money, or sabihin natin ngayon ito na yung problem na kailangan niyang i-endure sa period na to. So more like financial issues. Pero ngayon week lang naman to 'di ba? Hindi naman siya pang matagalan. Ayan, tapos na pala tayo. Kasi ito yung bida natin. So again, hindi mismo yung zodiac sign na Virgo yung bida dito, kundi yung malapit sa kanila na babae. Ngayon, kung lalaki yung nanonood, cross-watcher siya, edit, wait lang. Kung lalaki yung nanonood na Virgo, ito yung person niya, babae. Pwedeng ganon. Kung cross-watcher siya at babae siya, edi siya to. Sa kanya to tatama. Imbes na reading natin, no? So, para makilala nyo, sino ba to? Ito yung zodiac sign. Ay, weird. Ito yung babaeng kinukwento ko. Ito yung zodiac sign niya. Sagittarius, Gemini, Scorpio. Ngayon, mahaba pa yung yung oras natin. Himala, ang bis ng wedding ko. Kaya pupunta tayo dito sa another deck. So, dito sa another deck natin, Rumble. Okay? Yung lalabas. Madalas hindi ko na kina-clarify para makarami tayo ng information. Okay? So, pag nag-iba ko ng deck, siya mabilis na reading. As in, 2 card lang. Para makarami tayo ng information. Pero kung di ko maintindihan, di saka lang ako magka-clarifier. Oh. Well, sa case na to, may mag-aaway. Baka nga nangyayari na to sa iba sa inyo. Whether kayo yung may kaaway o may someone na malapit sa inyo, may kaaway siya. Maaari pa sila magbati, Kasi magmumukha na tong healing talk. Ito yung arguments, disagreements. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. Pero again, may chance pa ng negotiation. In a way na makapag-ayos pa sila. Okay? O pwede rin miscommunication yung combination.
Saan natin na may iba sa inyo na magkakaroon ng misunderstanding o kakaroon ng miscommunication sa kausap or kayo yung ma-miscommunicate nung kausap nyo, ma-misunderstand kayo nung kausap nyo. So, ganun yung energy. O, baka may mga away sa inyo sa text, chat, call pala to, sorry. Hindi to chat, hindi to text, more like call. Baka may tumawag, tapos hindi nyo magustuhan yung laman ng tawag, tapos mag-aaway, ganun. Or baka may kaaway kayo mismo, tapos tatawagan kayo. Pwede rin ganun. Kasi ganun yung combination dito eh. Or pwede rin may meeting sila, di ba? May plano meeting, ganyan. Reunion, appointment, tapos hindi natuloy. Ba't di nagtuloy, nag-away? Ganon. O traveling siguro, tapos nag-away nga, di na natuloy. Or merong plano na hindi nga natuloy, so dahil di natuloy, nagalit yung mga umaasang matutuloy kasi hindi nangyari. So, ngayon may lalaki tayo. Oh, ito, maganda. So, yung lalaki, magkakapera siya. Okay? So, whether lalaki yung nanonood, o ito person nyo, o kakilala ba sa lalaki? Kasi may lalaki. Kasi yung fish natin ay abundance card. So, saan natin na magiging lucky siya? In a way na magkakapera. O baka may attendance siya ngayong week na party, inuman, o baka din siya celebration, club, ay basta may inuman. Ano pa ba to? Wala na maisip. Pwede rin na may kailangan siyang i-let go sa period na to for some reason. Oh. So, kung may nililigawan nyo, iba sa inyo, kita nyo, flowers. Diba? Pag nililigawan, binibigyan ng flowers. Baka magkalabuan dito, clouds to. O magkaroon sila ng misunderstanding, miscommunication. O ma-depress for some reason. Yung iba sa inyo sa kanilang crush. O baka yung may crush sa inyo, ma-depress sa inyo. Yung may crush sa inyo ang ma-depress sa inyo. Kasi pwede rin siyang vice versa. Ngayon, ibang case di makapili sa nagugustuhan. Ano ba yan? Pero more like nililigawan to. So, ibig sabihin either kayo or may nandiligaw sa inyo tapos may backup pa. Kaloka.
Hindi lang isa nililigawan. May backup. Kasi yung clouds, duality yan eh. Or sabi natin may nililigawan yung iba sa inyo o crush, tapos for some reason mako-confuse kayo o yung iba sa inyo kung seryoso ba yun ang liligaw o sa motibo nila sa iba sa inyo kung single. Kaya lang naiihina ako. So, putulin muna natin sandali. Commercial muna. So, mag-continue na tayo ulit. Kaya lang basa yung kamay ko eh. Hugas ako ang kamay. Ano bang masasabi nito? Well, ang dating sa akin may mga problema na magle-lay to rest na dahil nandito yung bed. In all forms na to. Okay? Not na ng problema. Lalo na yung coldness. Pag may someone na cold, hindi kayo pinapansin. So, in general na rin, kung may someone na bigla na lang naging cold, or whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, tapos yun nga, hindi pinapansin, may pagbabago dito. Maayos naman na yung problema. Saka halimbawa binalak yung iba sa inyo ng kung sino man yan na nakaaway ng iba sa inyo, binalak sila. Yeah, may chance din naman ng unblocking dito. Ano pa? Unblocking. Sabihin natin reconciliation, posible rin naman wala nga maisip. Anyways, spirit may spirit dito. Spirit plus heart. Ano yun? Kasi pag nakikita ko yung spirit, para siyang psychic ability, o kung di man ganun na para siyang spirit guide na nagsisend ng mensahe na para bang sinasabi niya na pay attention, gano'n. Kaya lang katabi niya kasi heart eh. So pay attention sa topic ng romance in general na, or dun nga sa psychic ability, dun sa bagay spirit guide, psychic ability na rin yun, or intuition na nga lang. May masasagap ko yung intuition na all about romance kasi nandito tong heart
case to case basis. So, kung single, edi masisense nila na ito ay soulmate. Itong darating na tao. O person na nila, I mean, whether dumating na or darating pa lang. Masisense nila na yung taong yun ay soulmate nila or twin flame kung single. Kung in a relationship, doon medyo may problem kasi doon na siya magiging pay attention eh. Beware, gano'n. Sa topic ng romance. So again, doon siya medyo negative sa in a relationship na reading. Ito, last is word na to. Clover. Bear. Wow, ito magandang combination. Kakaroon kayo na unexpected big amount of money. Master-surprise yung iba sa inyo. All about money. Or promotion ba to? O babait bigla yung boss nila. Sa iba sa inyo, magugulat na lang na biglang nanlibre yung boss o bigla silang pinansin ng boss o bigla silang pinuri. Kasi yung bear ano siya, manager or boss. Ito namang clover ay luck. O mapapasaya sila. Magiging masaya sila. Yung iba sa inyo sa period na to. Kasi masusurprise sila dito eh. Or may tawag dito, makakasalubong silang someone na gusto nilang makita. Ganon. Baka masusurprise sila o baka yung crush nila o lapos na din nakita nila somewhere or nakasabay nila sa sasakyan, sa jeep, bus or ewan ko. So magkakapera, no? Hindi lang siya small amount of money, big amount, mga libo siguro to. O baka loan to. Approval ng loan, cash advance. Pwede rin itong magugulat yung iba sa inyo pagtimbang nila, bigla silang nangayayat, wala naman silang ginagawa pero biglang bumaba yung timbang nila. Pwede rin gano'n. Baka yung pera nang galing sa nanay nila, all of a sudden biglang magbibigay yung nanay nila ng pera sa anak. O baka yung anak yung magbibigay sa nanay ng pera. Kasi pwede rin yung vice versa eh. So who knows, baka sa kanila manggaling yung pera, either sa anak or sa nanay or boss. Ano maisip eh. So punta na tayo dito sa last deck. Ang last deck natin, babasahin ko na lang, ha? Dali naman to intindihin. Kasi, basic English, general English, sasabihin ko. Basic English, in a way na madali lang siyang maintindihan. Kaya babasahin ko na lang. Kuha lang ako ng 3 card. General advice na to or prediction para sa week na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So sabi dito, confusion. All seekers of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answers you need. Emotions. Look deep within your emotions. At ang huli,
Ano to? Spiritual. Your spiritual journey is beginning. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.